Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Sa ating paunahing balita, patuloy na tumataas ang kaso ng rabies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Department of Health ay nagbigay ng payo at babala sa publiko ukol sa pagsugpo at pag-iwas sa sakit na ito. Sa Quezon City, isang nakakalungkot na balita ang ating natanggap. Isang binata ang pumanaw dahil sa rabies matapos makagat ng aso. Ating alamin ang mga pangyayari ayon sa panayam nila Alex at Tina. Alex, Tina, kumusta ang sitwasyon dyan? Magandang araw sa inyo sa studio dyan, Phoebe. Ngayong araw ay nandito kami sa isang bahay sa Quezon City at maswerte namin na-interview ang magulang ng biktima ng rabies. At dahil ngayong Marso ay Rabies Awareness Month, gaano nga ba kahalaga na malaman ang mga impormasyon ukol dito? Narito at panoorin natin. So, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ba talagang nangyari sa anak niyo? Lagi kasing alis ng alis yung anak namin na yun eh. Hindi nagpapaalam. Hindi nga namin alam, nakapunta na pala siyang outing sa Laguna. Tapos, yun, sa barkada niya pala siya nakagat. Sa bahay ng barkada niya. Hindi niya naman sinasabi. Ang sinabi lang niya, natusok lang siya sa wiring. So, ma'am, kumusta naman po ngayon ang pamilya niyo? Ayun, hindi pa rin kami makapaniwala na wala na siya. Ang bilis na ng pangyayari. Ang dami pang pangarap sa buhay ng anak ko na yun. Sana hindi siya namatay. Sinabi niya man sa amin. Madadala namin siya sa ospital. Kung nakagat man siya ng aso, mapapaturukan naman siya ng anti-rabies. Yan lang naman ang solusyon dun. Hindi pa rin kayo makapaniwala eh. Ang bilis ng mga pangyayari. Nabalitaan na lang namin na sa ospital siya. Ang dami pa niyang pangarap na gusto mangyari. Pero bakit ganun? Bakit siya pa? May mga nakita po ba kayong senyales, sintomas o kakaibang pagbabago sa kanya? Wala naman po, sir. Ako po, parang may napansin po kasi ako sa kanya. Parang habang tumatagal kasi parang nagiging irritable po siya sa amin. Dati hindi naman po kasi siya gano'n. Mabait po siya dati. Tapos, ayun nga po, bigla na lang siya naging irritable. Ano po kayang may papayo niyo sa ibang mga magulang? Kapag may mga aso kayo, siguraduhin yung merong vaccine ng anti-rabies. Sa mga bata naman, kapag nakagat naman kayo ng aso o pusa, siguraduhin yung sasabihin nyo sa magulang nyo. Magsabi kayo ng totoo. Siguraduhin nyo din na magtungo kayo sa pinakamalapit na hospital o magpaturok ng anti-rabies kung sakaling nakagat. Chat mo na yan ha. Sige na, isa lang. Nga pa yan. Sige pa yan. Ano pa yan? Para po. Okay lang. Okay naman. Ano siya pa lang? Uy, Lex, okay ka lang ba? Lex, ano? Nangyari sa kanya? Uy, Lex! Uy! Seryoso ka na ba? Biro lang to eh. Ate mo naman. Uy, Lex! Ano? Uy, hindi, totoo talaga. Uy, Lex! Uy, isa niyo naman! Ano na? Ano yung gusto mo? Ang kotse! Ang kotse! Ang kotse! Bilis! Ano na? Bilis! Bilis! Nurse! Nurse! Tulong po! Ano nangyari? Pinainom po namin siya ng tubig tapos nilungan niya po eh. Kaibigan po. Let's go na. Ako nagwala. Nanalit pa, panalit. Lebs ka! Ano, Lebs? Ano nangyari? Dok, may pasyente may sintomas ng
Tinanong po namin siya ng tubig, pinakailangan tapos nagwala po. Alam mo mga parents niya? Opo, tinawagan na po namin. Okay, pakisabi, dumating na dito, pumunta na dito agad. As soon as possible. Pakihanda ng sedation kit, magsasedate tayo. Lebs, kalma lang, Lebs! Cut na yan. Cut. Sir Butib, kalmado na yung pasyente natin. Pero kailangan pa rin natin ng close monitoring ha, since hindi naman natin masisigurado, hindi na tatagal ang pasyente natin. Tapos na yung laboratory tests. Waiting pa rin po kami sa result, Doc. Pero kailangan ko yun as soon as possible ha, paki-follow up na lang. Yung parent niya ba? Papunta na? According po sa kaibigan ng pasyente, is on the way na daw po yung papa. Sige. So, kailangan ma-notify ako as soon as dumating yung parent ha. Okay, sige. Salamat. Thank you po. Thank you. Anak! Ano nangyari sa'yo, anak? Hello, kayo po ba ang tatay ng pasyente? Oo, ako ang tatay na pasyente. Sige po, tatawagin ko na lang po si Doc para siya na po yung makausap niyo. Sige, maraming salamat. Ano po ba nangyari sa anak ko? Ang anak niyo po ay sinugod dito. Alam niyo naman po yun, ha? Opo, tumawag po sa kanya, sa akin ng isang kaibigan niya na dinala nga raw po sa ospital. Ano po ba nangyari dito? Ang report kasi ng mga kaibigan niya ay pinainom ng tubig. Pilit na pinainom ng tubig. Tapos, ayaw ng anak niya uminom. Kaya inuluwa niya. Tapos, magmula nun, nagwawala na siya. Pero bakit po ganito ang anak ko? Ano po ba yung dahilan nito? Bakit nakatali? Bakit mga ganyan? Possible po na nakagat ng aso o pusa ang anak niya sa bahan. At hindi po sinabi sa inyo. So, possible ang case na ay release. Sa point na to ay mid-stage na to dahil umabot na sa kanyang CNS ang virus. Ang kailangan na lang natin gawin ay monitor siya dahil hindi na rin ang magagawa. Kanina, sobrang nagwawala siya. Ang ginawa natin ay magturo, sinilate natin dahil hindi natin makontrol. Ayun, ang kailangan na lang natin makontrol. Wala na tayo na kinaisahan. Look! Paano na yung anak ko? Wala na akong anak mo! Pero ka magpapababa dito. Dok, kamusta yung anak namin? I'm so sorry. We did our best. Yung case kasi ng anak ninyo ay 100% fatal. It is because of virus. So, ibig sabihin, kung late ninyo dinala sa hospital or may natugunan, mag-cause na natin. Matutunan na Ano po namin? Dok, paano po nagkakaroon ng rabies ang isang tao? Ang rabies ay nakukuha galing sa kagat o kalmot ng isang hayop. Kalimitan ay aso at pusa na hindi pa nababakunahan. Pagdating naman po sa mga simptomas, Doc, ano po kaya ang mga minamanifest ng mga taong infected nitong rabies? Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon ng rabies ay pabalik-balik na lagnat, pananakit ng parte kung saan siya kinagat, paninigas ng kalamnan at pagiging hilo o hibang. Huling stages naman ng pagkakaroon ng rabies ay ang mga taong ito ay maaaring magkaroon ng pagiging sensitibo sa masyadong liwanag at tubig at hangin. At ito naman ang mga huling sintomas ng taong may rabies. Pagiging nanlulumo at nanghihibang at pagkakaroon ng takot sa hangin lalong-lalo na sa tubig. Dok, panghuling tanong, ano po ang unang dapat gawin ng mga taong nakagat? Ang unang dapat gawin ng taong nakagat ay hugasan ito sa loob ng 20 minuto sa malinis na tubig at sabon. Pangalawa, pumunta ka agad sa DOH Bad Center o sa mga health center. At pangatlo, paalala sa mga taong may-ari ng aso ang nakagat, huwag itong patayin, kumonsulta sa veterinaryo upang ang aso ay maobserbahan sa loob ng 14 na araw. At doon nga po nagtatapos ang aming panayam sa pamilya ng biktima. Tama ka dyan, Tina, ano? At ngayon kasalukuyan, nandito pa rin kami sa lugar ng pangyayari at magtatanong kami sa mga residente dito. Magandang hapon po. So, meron lang po kami mga tanong sa inyo. Okay lang po ba yun? Okay lang po. So, sino po sa inyo dito yung may aso? Ako po. Okay, so, ma'am, ano pong pangalan niyo? Marie po.
Si Aling Marie, narito si Aling Marie para sumagot sa ating mga tanong. Ma'am, ano po ang, ilan po yung aso niyo? Dalawa po. Napabakunahan na po ba sila? Opo, lagi naman po. Every year po, kasi may libre naman po sa amin kung bakuna naman ng rabies. Aware ba kayo na ngayong month ay rabies prevention month? Ay, ngayong month pa yun. Oo, ngayong month. So ngayong alam nyo na, sa palagay nyo, ano yung importansya nito para sa mga? Ay, importante talaga yun. Kasi siyempre, pag nabakunahan na yung mga aso, hindi na siya makakapahamak na tao kapag nakakunan siya. Tama yun, tama yung sinabi mo. Baka maganda rin yung aware ka din na gano'n prevention man. Kasi kung mapapabakunahan mo yung mga aso mo, mas malilesen yung mga tao na nakakagat mo. Tsaka yung mga bibigyan mo. Yun, salamat po ha. Okay, so ayun guys, ang aming naging panayam sa ating mga residente. Maraming salamat. Back to you, Phoebe.